Sabi nila, maging maingat tayo kapag bagong salta sa isang lugar, sa syudad man ito o sa gubat. Higit na dapat mag-ingat sa gubat sapagkat may mga nilalang na dito ay hindi natin nakikita. Ngunit nakikita nila tayo. Tunghayan na natin ang unang bahagi ng ating tampok na kwentong kababalaghan. At ito ay pamamagatan natin ang babae sa gubat. Sa isa na naman, gabi ng lagi! Okay, narito na tayo! Wow! Dito na ba yung resort? Nasaan? Ha? Gubat lang nakikita ko, Rudy. Lalakad pa tayo ng isang oras. Ha? Ano? Isang oras pa? Bakit hindi mo na lang ipaparada doon malapit sa resort yung kotse? Hindi na makakapasok ang kotse doon. Hanggang dito na lang talaga. Wow, naman. Paano yan? Anong paano? Itong kotse. Iiwan natin dito. Magre-register lang muna tayo sa bantay ng private resort. Oh, yun naman pala eh. Oh, akong bahala sa gagamitin nating tent. Ikaw, Lino, buhatin mo tong tubig at tutukan. At Okay. ikaw, Tommy, ha? Oh. Dahil ikaw, malapit ka na ikasal, bit-bitin mong lahat ng pagkain. Bakit ako? Dapat nga akong senyorito ngayon eh. Pag nag-asawa ka, simula na yun ang iyong pagdurusa. Kaya mag-practice ka na. Wow, labo. Sige na. Basta, siguruhin mo lang, Rudy, ha? Sulit ang dalawang gabi sa resort na ito. Wow! Ang ganda ng waterfalls. Ang linis ng tubig sa sapa. And this is all to ourselves? Oo, Tommy. Right now. Sa loob ng 2 araw, sa atin lahat ito. Wow! Ang lakas mo pala sa munisipyo. Ibahin niyo ako. May binayaran naman ako eh. At in-inform ko ang local tourism office na tatambay tayo dito ng 2 days. Ang daming habilin eh. Pero sino ba narito? Tayo lang. Correct. Kaya pwede natin gawin ang lahat ng gusto natin gawin. Dahil tayo lang ang narito. Okay. Oh, ano yun? Igalang niyo ang gubat. Uy, matandang babae. Saan kayo galing? Bigla na lamang kayong sumulpot dito. Opo nga po. Igalang niyo ang gubat. At igagalang kayo nito. Umalis na yung matandang babae. Saan kaya galing yun? Narinig niyo ba siya lumakad papalapit sa atin? Hindi. Wala rin akong narinig eh. Kapagtataka. Akala ko ba, tayo lang ang tao rito. Sino yun? Hayaan mo na nga siya. Isa lang siyang matandang hukluban. Oh, paano? Maligo na tayo. Okay. Tapos mamaya, inuman. Yes! Magpapakasaya tayo rito sa gubat! Yes! Nakakainis! Apo, ano na naman ang problema mo? Hindi pa nagre-reply si Tommy sa text ko eh. Ay, pabayaan mo yung nobyo mo. Hindi pa kayo mag-asawa, nire-rendahan mo na? Pero kinukumusta ko lang naman po sila eh. Nagpaalam naman sa'yo.
Narito ako nung nag-usap kayo. Sinabi niyang mag-out of town sila ng barkada niya. Loy, 2 araw lang naman. Pero Lola... O hindi ka ba makatiis na hindi siya makausap ng 2 araw? Aba, maswerte nga kayo. Meron ng cellphone ngayon. Ay, nung panahon namin ng lolo mo, sulat lang at telegrama. May mga tangang telegrama eh. Kaya kailangan maghintay ka ng ilang araw o ilang linggo bago masagot yung sulat mo. Yan ay kung sasagutin ka nung sinulatan mo. Lola naman eh. Ay, bibigyan mo ng konting panahon. Konting kalayaan yung nobyo mo. Huwag mong sakalin sa pagmamahal mo, apo. Ano mang sobra, abay nakakalason yun ng relasyon. Matuto kang magtimpla ng tama lang. Uy, kung ngayon pa lang oras mo nang binabantayan yung bawat kilos niya. Paano na lang kapag kasal na kayo? Mara, bukas naman to. Magtira tayo ng ilang bote ng alak para bukas, pare. Okay. Sinabi mo, to. Tommy. Okay. Masusunod. Itatabi ko na rito sa gilid ng tent natin, ha? Sandali ah. Nahiya ako eh. Ilang ako eh. Diyan ka na lang, kahit saan dyan. Tabi-tabi po! Huwag mong kalimutan! Tabi! Kalokohan lang yun! Dito na lang ako sa sapa. Ito ang malapit eh. Saka, hindi ko na mapipigil mga parts eh. Iinan talaga ako! Mahal na rin ang diwata. Dinudumihan ng taong yan ang malinis na tubig na sapa. Ang iyong tahanan. Hayaan mo siyang parusahan ko. Duwende, dito ka lamang. Pero Reynang Diwata, ang gubat ay... Ang gubat na ito'y tahanan natin. Ngunit silang mga taong pinagkatiwalaan upang ito'y ingatan at palaguin. Hindi tayo kikilos hanggat hindi sila nakakaalis. Kayo po ang masusunod. Mahal namin, Reyna. Bibigyan natin sila ng pagkakataong ituwid ang kamaliang ito. Pagkatapos, saka ako magpapasya kung anong nararapat na parusa. Masyadong malamig ang panahon. Dagdagan natin ang gatong nitong bonfire. Sige, ikaw na bahala. Naantok na ako, Lino. Si Rudy nga, plastado no. Sige, ako nang bahala rito. Saan kaya makahanap ng dagdag na kahoy para maigatong dito? Tommy! Rudy! Gumising kayo! Malaki ang apoy! Nasusunog ang mga gamit natin! Bilisan nyo! Ha? Ano nangyari? Ano ginawa mo? Sandali, inaantok pa ako ah. Gumising ka na, Rudy. Nasusunog yung dala nating gamit. Ha? Sasalo tayo ng tubig sa sapa para patayin ang apoy. Bilis! Rudy! Dali mo na, Tommy! uy! Bilisan nyo! Nadamay sa sunog pati ang mga halaman dito sa tabi ng sapa. Paano ito? I-report ba natin sa munisipyo? Huwag na. Tutubo naman uli yan eh. Pero tiyak, mapagbibintangan tayo. Relax lang. Ako nang bahala, Lino. Pero wala na rin tayong supply. Nasunog yung mga pagkain. Yung dala natin mga gamit, katulad ng damit, supply na dilata, mga inumin at kung ano-ano pa. Wala tayong magagawa. Bumalik na tayo sa Maynila. Ano ba kasi ginawa mo, Lino? Nagputol ako ng maliliit na puno. Oh, Wala akong makitang panggatong eh. Kaya nagputol ako ng ilang puno na malapit dito sa tent natin. sumobra naman yata pinutol mo eh. Ang laki ng apoy kanina eh.
ako, Rudy. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyari. Mas mabuti pa nga, bumalik na tayo sa Maynila. Mahiwaga ang lugar na ito. Ayos na to. Dito na lang natin ilibing ang mga nasunog dating gamit. Sige na. Isiksik nyo na sa ginawa kong hukay. Sigurado ka, di na natin to tatambak? Alam nga namang bitbitin pa natin pabalik ng Maynila. Oo nga. Pabigat lang ang mga ito. Hindi na rin naman natin mapapakinabangan. Magsisi kayo. Humingi ng Sino? Yung matandang babae na naman. Hindi siya umalis. Narito lang siya sa paligid. Baka siyang gumawa ng apoy. Kaya lumaki ang sunog kagabi. Di naman siguro. Matanda na siya. At Magsisi kayo. Humingi ng tawad sa ginawa niyo. Ano raw? Huwag nyo na lang pansinin. Sige na. Tapunan na natin itong pinagtapunan natin ng mga basura. Mabuti pa nga. Tapos umalis na tayo. Mas maaga tayong makakaalis dito, mas mabilis tayong makakabalik sa Maynila. parang lagpas isang oras na tayo naglalakad. Hindi pa rin tayo makalabas dito sa gupat. Hindi. Malapit na tayo. Sigurado ka, Rudy? Oo nga. Mabuti pa, magpahinga muna tayo. Ano? Napapagod na ako eh. Ngayon pa tayo magpapahinga. Natatanaw ko ng highway. Ha? Nasaan? Basta. Teka. Tingnan nyo, Oh, ano yun? ang matandang babae na 2 beses nagpakita sa atin. Dito siguro siya nakatira. Sa gubat na ito mismo. Mabuti pa. Tanungin natin kung saan ang daan papalabas ng gubat. O sige, sumunod na lang kayo sa akin. Pero Rudy, Ha? kanina pa nga tayo naglalakad eh. Tanong na tayo. Total, mukhang kabisado nitong matanda yung gubat eh. Lola, taga rito ka ba? Dito ka ba nakatira? Ituro mo naman sa amin ang daan palabas ng tong gubat. Naliligaw na yata kami. Hindi kayo nakinig sa akin. Wala ka pa naman sinasabi ah. Ano yung binanggit mo na hindi kami nakinig sa'yo? Sinabi ko na sa inyo, igalang niyong gubat at igagalang kayo nito. Baliw yata ang matandang ito eh. Nang, turo mo na lang sa amin kung paano kami makakarating sa highway. Nilapastakan niyong kalikasan ang gubat naming tirahan. Ano ba sinasabi nito? Lola, kung yung sunog ang tinutukoy mo, hindi namin yung sinasadya. At saka, tutubo rin naman uli yung mga nasunog na tanim. Sigurado ako doon. Ang gubat ay may paraan ng paninigil. Nako, tama na yan. Baliw ang matandang yan. Tayo na. Tayo na mismo humanap ng daan palabas nitong gubat. Hello? Tommy? Hello? Tiana, pabalik na kami. Tiana, Oo, naririnig kita. Pero nawawala-wala ang boses mo eh. mahirap humanap ng signal. Signal? Ba't nasa na ba kayo? Basta, babalik na kami sa Maynila. Okay. Bakit napaaga ang... Hello? Hello, Tommy? Tommy, nandiyan ka pa ba? Hello? Tommy! Ayun ang kotse. Yung paradahan, natanaw ko na. Sa wakas. Wala na ang battery nitong cellphone ko. Namatay na eh. At least, nasabi mo na kay Jana na pabalik na tayo sa Maynila. Oo nga. Mag-shower muna tayo. Ha? Magtanong tayo sa bantay ng paradahan kung saan pwedeng makiligo. Paus na ako eh. Tino, nakalimutan mo yata nga pati mga damit na dala natin nasunog din. Ay, Oh, oo nga pala. anong papalit mo? Buisit! Masamang karanasan ang nangyari sa atin dito. Kaya nga ang pinakamabuti, umuwi na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila. Ayoko nang magtagal pa rito.
Oy, Jana, Lola, kadami mo namang niluluto. Dalawa lang tayo rin sa bahay, ah. Lola, pabalik na dito sa Maynila sina Tommy. Tumawag siya kanina. Ha? Pabalik? Opo. Akala ko'y 3 araw sila doon. Tumawag nga po siya kanina. Kaya namalengke na ako. Magluluto ako ng sinigang na baboy. Tapos itong bangus, ibinabad ko na sa suka at bawang. Gagawin kong daing. Para mamaya, ipiprito ko na lang. Ba, marunong na talaga nga po ko, ha? Maniningil ang kalikasan. Ha? Ano yan, Lola? Ha? Narinig niyo yung boses na yun? Boses? Anong boses? Wala man ako narinig. Meron. Parang merong matandang nagsalita. Dinig na dinig ko po. O, anong sinabi? Maniningil daw po ang kalikasan. Ay, baka hangin lang yun. Kung ano-anong naglalaro dyan sa isip mo. Ay, tapusin mo na yung pagluluto mo. Doon lang ako sa labas at magpapahangin. Malayo pa ba tayo, Rudy? Gutom na ako ah. At saka, lagkit na ako. Gusto ko na talagang maligo. Ako rin, gutom na eh. Mabuti nga yun si Tommy, tulog na tulog. Ikaw naman kaya magmaneho. I-idlip lang ako. Papawi akong tulog. Okay, sige. Ah? Ihinto mo. Ako naman ang magmamaneho. Lino, gumising ka, babaga tayo! Babaga tayo! Babaga tayo! Babaga tayo! Hoy, Rudy. Babaga tayo! Gisingin mo na si Babaga Tommy. tayo! Babaga tayo! Tommy! Tommy, gising! Naiistorbo ko sa pagmamaneho eh. Pare, nananaginip ka. Para kasing totoo. Lino! May ilaw sa harap mo! Nakasisilaw! Hindi! Mahal na Renang Diwata. Nagluluksa ang mga duwende at engkanto ng sapa. Nasunog ang tahanan nilang maliliit na puno. Alam ko, Duwende. Ramdam ko ang kanilang pagdurusa. Hindi na mapapalitan ang nawasak nilang tahanan. At ang malinis mong tahanan, ang tubig na tinatawag nilang talon at sapa. Walang pakundangan, inihian, at sinukahan ng lalaking yun. Hindi natin ito palalampasin. Ang aking anyong matanda, muli nilang makikita. Renang Diwata, Susundan sila ng sumpa. Dahil nilapastangan nila ang kalikasang tahanan natin. mga insekto? Tinatawag mo ang mga insekto, mahal na Renang Diwata? Sila ang maniningil para sa atin. Sige! Sundan ninyo ang mga lalaking nanggaling dito. Singilin nyo sila sa paglapastangan sa ating tahanan. Narito na sila, Lola. Oy, Andito na sina Tommy. o sige na, salubungin mo na. Dito lang ako. Sige po. Tommy! Lino! Rudy! Oh, Kanina ko pa kayo hinihintay. Marami ako niluto na pagkain. Oh, bakit ganyan ang itsura nyo? Ang dumi ng damit nyo? Ang gulo ng mga buhok nyo? At parang hindi pa kayo natutulog? Ano ko mabang kwento, mahal. Pero gutom na kami. oo nga, Jana. Baka pwedeng dito na rin kami matulog ni Lino, ha? Kahit ngayong gabi lang. Sobrang pagod lang talaga namin sa biyahe. Oo, Rudy. Sige, sasabihin ko kay Lola. Dito na. Siguradong papayag yun. Oo, tayo na sa loob. Nagluto talaga ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Salamat, Jana. Sobrang pagod talagang... Lino! Lino, ano nangyari sa'yo? Nawalan siya ng malay. Ano nangyari sa kanya? Buhatin natin, Rudy. Ha? Baka dala ng gutom.
Wala pa talaga kami kinakain. May nangyari sa amin sa gubat. Mamaya ng paliwanag. Sige. Buhatin na natin si Lino. Ha? Pagtulungan natin ipasok sa bahay. Halika na. Ay, naapoy ng lagnat ang kaibigan niyo, ah. Bakit kaya? Hindi ba malamok doon sa pinuntahan niyo? Delikado ang lamok sa ibang lugar. Nagdudulot ito ng malaria. Hindi ko po alam, Lola. Parang wala namang lamok dun eh. Katunayan, mahimbing kaming nakatulog. Naalimpungatan lang kami nung magkaroon ng sunog dun sa... Sunog? Opo. Ah. Ay, aksidente naman yun eh. Hindi namin sinasadya. Malaki yung sunog? Hindi. Pero lahat ng maliliit na puno sa gilid ng sapa, nadamay. Pero naapula namin yung apoy. Mabilis kaming kumuha ng tubig sa sapa. Ginamit namin yung kawali at kalderong dala namin para sumalok ng tubig. Ay. Babae, maniningil. Maniningil siya. Tommy, Lino, ano ba yung sinasabi mo? nagdideliri yung kaibigan mo. Mataas ang lagnat niya. Ay, makabubuti. Dalhin niyo na siya sa ospital. Saan niyo ako dadalhin? Dadalhin ka namin sa ospital. Hindi bumababa ang lagnat mo, Lino. Tommy, eto, nakahanap ako ng mga lumang damit ni Lolo. Pagtsigaan niyo na muna ito para lang makapagpalit kayo ng malinis na damit at... Oh, anong ginagawa ninyo? Bubuhatin namin si Lino. Kailangan madala siya sa ospital. Ospital? Pero gabi na. Nag-aalala ang lola mo eh. Nagdidelirious daw si Lino. Kailangan matignan siya ng doktor. Pero ano ba talaga nangyari sa pinuntahan ninyo? Hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Sa ibang pagkakataon na lang, Jana. Kailangang mapatignan muna namin si Lino. Ano ito? Maraming bubuyog. At lamok. Hinahadlangan tayo para maisakay sa kotse si Lino. Bugawin mo. Paano hawak natin si Lino? Pumitaw ka. Ako na muna hawak sa kanya. Bugawin mo ang mga insekto para maisakay ko sa kotse si Lino. Sige. So, alis! Ano ba? Umalis kayo! Layuan nyo kami! Ay! Lino, bakit? Nasusuka Teka, huwag sa loob ng kotse. Halika, dito sa kanal. Dito, kapit lang, Bilisan mo. Dito. Hindi ko na mapigilan. Sige! Ano nangyari? Si Lino Sumuka siya lang. Kung patuloy siya sumusuka ng... Ano ba talaga ang sinusuka ni Lino? Tingnan mo, napakarami. Ha? Ipis! Sumusuka siya ng ipis! Maraming ipis! Ano bang nangyari sa inyo sa gubat? Ano bang ginawa ninyo? Bakit nagkakaganyan si Lino? Jana, huwag kang mag-isip ng masama. Alam mo ba, bago kayo dumating, may narinig akong tinig. Tinig ng matandang babae. Matandang babae? Nagpakita ba siya sa'yo? Hindi, Tommy. Tinig lang ang narinig ko. At malinaw na malinaw sa isip kong sinabi niya, Anong sinabi niya? maniningil ang kalikasan. Jana, Sabi ni Lola, kung ano-ano lang daw ang nasa isip ko. Ako lang ang nakarinig ng tinig na yon. Pero malinaw na malinaw ang tinig. Hindi ko makalimutan ang tinig. Ang tono ng pagsasalita niya. Jana, Ano? Puro Jana na lang bang sasabihin mo? Tommy, ano ba talagang nangyari sa resort? Sa gubat na pinuntahan ninyo? Jana, Bakit nangyayaring kababalaghang ito sa atin? Bumaba na yung lagnat niya. Eh, maya-maya pwede na natin siyang bakainin. Pero Lola, namumutla siya. Dulot yan siguro nung pagsusukan niya kanina. Lola, ayokong isiping may kinalaman ditong matandang babae na ilang beses nagpakita sa amin sa gubat.
Pero, Matandang babae? opo, nung una siyang nagpakita sa amin, ganito ko sinabi niya eh. Igalang niyo ang gubat. Igalang niyo ang gubat. At igagalang kayo nito. Pagkatapos, pagsapit ng gabi, nangyari yung sunog. Aksidenteng sunog, malapit sa tent namin. Oh. Nadamay ang ilang maliit na puno, pati gamit namin. Kaya wala kaming dala pa uwi. At nagpakitang muli yung matanda sa inyo. Opo, Lola. Pero sa pagkakataong ito, galit na siya. Nilapastangan ninyong kalikasan ang gubat na aming tirahan. Ano bang sinasabi mo? Lola, kung yung sunog ang tinutukoy mo, hindi namin yung sinasadya. At saka, tutubo rin naman uli yung mga nasunog na tanim. Sigurado ako doon. Ang gubat ay may paraan ng paniningil. May paraan ng paniningil. May paraan ng paniningil. Lola, ito kaya ang paniningil na tinutukoy niya? Ay, ewan, hindi ko alam, Rudy. Siguro makabubuti. Kumonsulta tayo sa albularyo. Pero, Siya lang ang makapagsasabi kung engkanto ang gumagawa nito kay Lino. Lola! Ay. Rudy! Tulungan niyo ako dali! Si Tommy! may nangyari kay Tommy. O sige na, puntahan mo na sila. Maiiwan na ako dito. Kailangan may magbantay kay Lino. Oo. Rudy! Andiyan na ako, diyan ka na. Oh, bakit ba? Si Tommy! Nag-uusap lang kami. Bigla siya natumba. Mahina ang pulso niya, Rudy! Tommy? Tommy! Hindi siya sumasagot. Bakit ito nangyayari? Hindi ko rin alam. Tommy! My God, gumising ka, Tommy! Gumising ka! Oy, anong nangyayari? Saan galing ang mga insektong ito? Pinaliligiran nila si Lina. Siya, umalis kayo dito! Alis! Dali! Aray! Oh, aray sakit Sakit ng mga kagat nila. Pero, si Lino, kapag lumabas ako nitong kwarto, baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Di, sama ang pakiramdam ko. Salamat, nagkamalay ka na. Tommy, akala ko kung napano ka na. Masama ang tiyan ko. Wala niyo ako, nasusuka ko. Tommy, wag. Hindi ko na kayang pigilan. Wag! Ganyan din ang naranasan ni Lino. Tommy, wag! Hindi ko na kaya. Naku! Hindi ko mapigilan. Tommy, wag! Tommy! Ipis! Napakaraming ipis! Kailangan. Tama na! Sino ka bang gumagawa nito sa mga kaibigan ko? Tama na! Itigil mo na ito! Tulong! Ano nangyayari? Ipis! Puro ipis ang sinusuka mo! Tama na! Itigil mo na itong ginagawa mo sa mga kaibigan ko! Tama na! Tama na! Oh, dumapa ang mga insekto kay Lino. Anong gagawin nyo sa kanya? Layuan nyo si Lino! Mga baging langit! Jana! Rudy! Si Lino! Ang mga insekto! Mga baging langit! Hindi ko siya kayang tingnan! Jana! Si Lino! Oh, hindi! Pati si Tommy? Lola, nawalan siya ng malay pagkatapos sumuka na napakaraming ipis. Namumutla po kayo. Rudy, si Lino, Oo. dumapo sa kanya ang napakaraming insekto. At ngayon, At ano po? ay, Lola, bakit hindi mo masabi? siya ay, hindi ko kaya tingnan. Bantayan niyo si Tommy.
Pupuntahan ko si Lino. Jana, tumawag kayo na pwedeng makatulong sa atin. Oo, Naniniwala akong may kinalaman ng matandang babae sa gubat sa nangyaring ito sa atin. Tumawag kayo ng kahit sinong pwedeng mamagitan. Para nyo ng awa. Kahit sino. Kahit sino. Ay, Jana. Apo. Lola, nanginginig po kayo. Ano bang nangyari? Ano nakita niyo? Ang kaibigan yung si Lino, dinapuan siya ng maraming insekto. Pagkatapos, binugaw niyo. Ay, pinilit kong paalisin yung mga insekto. Binugaw ko ng pamaypay na hawak ko. Pero lalo silang dumami. Yung iba nga kinagat ako. Kaya natakot ako. Napatakbo ako rito. Pero takot na takot kayo, Lola. Dahil hindi ko na kaya ang ginawa nila kay Lino. Lino! Ay, Lino! Si Rudy! Pupuntahan ko sila! wag! Hindi mo kakayanin. Huwag kang pupunta sa kabilang kwarto. Hindi! Hindi! Layuan niyo siya! Umalis kayo mga insekto! Alis! Alis! Hindi! Hindi! Buto na lang si Lino! Kinain siya ng mga insekto! Hindi! Hindi! Jana! Jana! May kulambo kayo? Oo, Rudy. Pero bakit? Ano nangyari kay Lino? Jana, kinain siya ng mga insekto. Patay na si Lino. Hindi! Hindi! Ano ito nangyayari sa atin? At para mailigtas natin si Tommy, kailangan natin siyang kulambuan. Baka sakaling mahadlangan natin ang mga insekto sa pag-atake. Mga apo, pupuntahan ko yung kilala kong albularyo. Baka may maitulong siya. Pero patay na si Lino. Kung mananatili tayo dito, mananatili tayo nasa panganib. Anong iniisip mo, Jana? Umalis tayo rito. Lola, kung totoo ang sinasabi ninyo, albularyo, baka dapat doon tayo pumunta. Mas magiging ligtas si Tommy kung aalis tayong lahat dito. Dahil anumang sandali, maaaring bumalik ang mga insekto at atakihin si Tommy at patayin tayong lahat! Mahal namin Renang Diwata. Bumalik na ang mga insekto. Hindi pa tapos ang paniningil ko. Bumalik kayo. Tapusin niyo ang 3 binata. Gawin natin silang pataba sa lupang nilapastangan nila. Tama, Duwende. Iyon ang nararapat sa kanila. Iyon ang dapat sa mga taong lapastangan sa kalikasan. Jana, ano nangyayari? Dadalhin ka namin sa albularyo. Jana! Apo! Lola, Handa na yung kotse. Naghihintay na si Rudy. Di ko na kaya. Nanghihina ako. kayanin mo, Tommy. Kailangan kayanin mo. Nanghihina ako. Lola, tulungan niyo ako. Akayin natin si Tommy. Tayo na. Kailangan makalayo tayo rito, Tommy. Bakit? Tommy, si Lino wala na siya. Paano wala na? Kinain siya ng mga insekto. Oh, kinain ng mga insekto. Oo, at natatakot kami. Ikaw ang isusunod ng mga insekto. Kung hindi tayo alis dito. Pero ang kaibigan ko, gusto ko siyang makita. Hindi mo kakayanin, Tommy. Wag na. Pero si Lino, Wala nang oras para magpaliwanag. Dadalhin ka namin sa lugar kung saan ka magiging ligtas. Tayo na. Pilitin mong makalakad, iho. Kailangan makalis tayo rito. Bago bumalik yung mga insekto. Jana, Lola, nangihina talaga ako. Hayaan niyo na ako rito. Tingnan niyo ang sarili niyo. Napapaliw ka na ba? Bakit kita iiwan dito? Ewan. Isasama ka namin. Dadalhin ka namin sa ligtas na lugar. Hindi ako papayag na pati ikaw ay atakihin ng mga insekto!
Rudy? Rudy, ano nangyayari sa'yo? Nakakaramdam ako ng panghihina, Jana. Malapit na ang lugar ni Abeng. Tommy, ang babae sa gubat. Mukhang siyang naglagay sa atin ng sumpa. Ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, Tommy. Wala nang mamamatay. Si Lino ang una at huli. Jana, marunong ka bang magmaneho? Ha? Nalalabong paningin ko eh. Iinto kong kotse. Ay, malayo pang bahay ni Abeng. Hindi ko na kaya. Nangihina na rin ako. Hindi. Hindi, Tommy. Rudy, lumaban kayo. Ikaw ang magmaneho, Jana. Pero hindi ako marunong. Ano gagawin ko? Lola, ano ba pwede natin gawin? Ay, hindi ko na makakayang lumakad papunta sa bahay ni Abeng. Pero kakayanin mo, Jana. Sunduin mo siya. At babantayan ko si Rudy at Tommy. Mas mabuting manatili kami dito sa loob ng kotse. Hindi makakapasok dito ang mga insekto. Natatakot ako, Lola. Ay, kailangan kayanin mo. Parehong nangihina na si Rudy at Tommy. Ang pag-asa na lamang natin, si Abeng. Baka makita niya kung sinong gumagawa nito kina Rudy at Tommy. Baka makagawa siya ng paraan para tumigil. Pero Lola... Para sa kaligtasan nila, sa kaligtasan nating lahat. Mang Abeng! Mang Abeng! Sino bang... Apo po ni Lola Epang. Natatandaan niyo po ba ako? Si Jana po ako. hindi ko maalala. Pero si Epang natatandaan ko. Bakit may nangyari ba sa lola mo? Wala po. Pero sa nobyo ko po meron. Pati na po sa kaibigan niya. Hindi ko maintindihan. Ipaliliwanag ko po habang nasa daan tayo. Nakikiusap po ako. Sumama po kayo sa akin. Kailangan tulungan niyo kami. Nasa panganib ang nobyo ko at ang kaibigan niya. Kailangan pong tulungan ninyo kami. Sige na mga insekto. Hanapin niyo ang dalawa pang lalaking nagpunta rito. Kailangang pagbayaran nila ang paglapastangan sa ating tahanan. Ang paglapastangan nila sa kalinisan ng ating likas na tahanan. Malayo pa ba sila, Iha? Nasa highway po ang kotse. Doon po kami huminto. Hindi na po kaya magmaneho ni Rudy. Ay, sa tingin ko engkanto sa gubat ang nasaktan nila. May naperwisyo silang mga naninirahan sa gubat. Dulot ng sunog. Dulot ng paglalasing nila. Pag-iingay at... Teka nga yata hinihingal na. Magpapahinga muna ako. Pero kailangan po natin magmadali. Baka po muling umatake ang mga insekto. Kung umalis na kayo sa bahay, hindi sila agad matutunton ng mga insekto. Sandali lang. Kailangan kong magpahinga sa paglalakad. Lola, kailangan kong lumabas ng kotse. Ha? Bakit, Rudy? Nasusuka ako, Lola. Delikado. Ano bang oras Hindi ko na kaya. Hindi ko na mapipigil to. Ay! Hindi! Ay, Rudy! Sumusuka ka ng ipis! Maraming ipis! Tulad ni Tommy! Tulad ni Lindo! Sumusuka ka rin ng ipis! Hindi ko mapigil. Mga bagil langit! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo kami! Ade, bumalik ka sa loob ng kotse. Nahihina ako, Tommy. Bumalik ka.
ang mga insekto. Baka dumating na sila. Tommy, bakit nangyayari sa atin to? Di ko alam, Rudy. Abutin mo ang kamay ko. Pilitin mong pumasok dito sa kotse. Mas ligtas tayo rito. Sandali. Bababa ako ng kotse. Na? Tutulungan kong makabalik rito si Rudy. Hindi. Lola, nangihina na ako. Sobrang paghihina. Lalo mong dapat pilitin na makabalik sa loob ng kotse. Lola! O ayan, Bumalik po kayo sa kotse! narito na si Jana. Bumalik kayo sa loob! Natatanaw ko na sila. Kasama niya na si Abeng. Pero kailangan bumalik tayo sa loob ng kotse. O Rudy, tayo na. Pilitin mo humakbang. Ilang hakbang lang. Makakabalik na tayo sa kotse. Pilitin mo, Rudy. Pilitin mo! Mang Abeng, bilisan po natin. Eto na, Iha. Ay, nagmamadali na nga ako eh. May liligtas niyo po ba sila? Hindi ako sigurado dyan ah. Ang kailangan malaman ko muna kung sino ang gumagawa nito sa kanila. Hindi mahanap ng mga insekto ang dalawa pang binata. Umalis sila sa bahay kung saan naroon ang bangkay ng unang binatang siningil niyo. Mahal na Renang Diwata. Marunong ang mga insekto. Masusundan nilang mga binata. Alam kong masusundan nilang mga ito at makukumpleto ang ating paniningil. Mas mabuti siguro kung sumunod na rin kami at ang mga engkanto. Ang lugar natin ay dito, Duwende. Ipaubayan natin ang paniningil sa mga insektong inutusan ko. Eto na. Sandali lang at kailangang pulsohan ko sila. Ayoko pang mamatay. Tulungan niyo kami. Oo, gagawin ko ang lahat. Kumalma lang kayo, ha? Kalma lang. Abeng, Pang, makabubuting lumabas kayong lahat ng sasakyan. pero mas ligtas dito. Ano bang oras maaaring dumating ang mga insekto? Alam kong ginagawa ko, Pang. Sige na. Kailangan nila makalanghap ng sariwang hangin. Lalong matadali ang buhay nila rito sa loob ng sasakyan. Tayo na, Tommy. Tommy. Kumapit ka sa akin. Mga Kumapit ka insekto. dyan. Baka sumala kaya mga insekto. Malakay. Nakapangingilapot ang ginawa nila kay Lino. Makakatulong ang sariwang hangin para guminhaba ang inyong pakiramdam. Sige. Maupo kayo rito sa damuhan. Upo. Mang Abeng, Alam kong ginagawa ko. Maniwala kayo sa akin. pero mas madali silang malalapitan ng mga insekto. Ngayong nasa labas na sila ng kotse. Yan mismo ang gusto kong mangyari. Ang mga insekto ang magsasabi sa akin kung bakit sila umaatake. Ay, narito na sila. Narito na mga insekto. Natatanaw ko na. Napakarami. Nagdidilim ang langit. Galit ang kalikasan. Abeng, mamamatay tayong lahat. Mga engkanto, lamang lupa, duwende, at mga diwata, mga nilalang ng kalikasan, mga nilalang na hindi namin nakikita. Ano ang kasalanan
ng mga taong nasa aking harapan. Ipakita niyo sa akin. Bakit niyo sila pinarurusahan? Ayan, palapit na sila. Narito na sila. Mga beng! Mga beng! Mga engkanto! Naatake na sila, Laman Tommy. lupa! Duwende! Sila. At mga diwata! Mga nilalang ng kalikasan! Mga nilalang na hindi namin nakikita! Anong kasalanan ng mga taong nasa aking harapan? Ipakita niyo sa akin. Bakit niyo sila pinarurusahan? Ay, umahatake na sila. Mga beng! Inaatake na Mga sila, Tommy. Mga engkanto! beng. Tulungan niyo Naman sila. lupa! Duwende at mga... Tumahimik ka, matanda. Itigil mong pagtawag sa amin. Ang matandang babae. Papatigilin mo na mga insekto! Maawa ka! Hindi siya matanda. Isa siyang diwata. Magpakita ka sa tunay mong anyo. Ang galit ng kalikasan. Hindi nyo na mapipigilan. Hindi sinasadya ng mga binata ang nangyari. Dinumihan nila ang talon, ang sapa, ang buong paligid ng sapa. Patawarin mo na kami. Hindi namin sinasadya nangyari. Patigilin mo na mga insekto! Maawa ka sa kanila. Maawa ka sa kanila. Diwata ng gubat. Magpakita ka sa tunay mong anyo. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang mga binatang ito. Nilapastangan nila ang gubat na aming tahanan. Nagmamakaawa kami. Patigilin mo ang mga insekto. Huwag mong patayin ang mga binata. Maawa ka! Maawa ka! Patawarin mo kami. Hindi namin sinasadyang nagawa namin. Patawarin mo na kami. Tulong! Tulungan niyo kami! Tama na. Patigilin niyo na ang mga insekto. Mahal na diwata ng gubat. Patawarin mo ako. Pero kailangan kong mamagitan. Ang tubig na benditado. Kapag isinaboy ko sa mga insekto, sila'y mamamatay. Ayoko man itong gawin. Kailangan kong iligtas ang mga nilalang na tulad ko rin ay tao. Mga beng, sugat-sugat na si Tommy. Tulungan niyo sila. Sa ngalan ng lumikha sa amin at lumikha rin sa inyo, pumayapa kayo mga insekto ng hangin at lupa. Pumayapa kayo. Umalis ang mga insekto kina Tommy at Rudy. Umalis sila, mga beng. Hindi sila namatay sa benditadong tubig na dala ko. Ngunit, parang naghihintay sila ng utos. Lumilipad sila paikot-ikot sa atin. Diwata! Kung talagang isa kang diwata, nakikiusap ako. Patawarin mo na sila. Kaming lahat. Kung ano man ang nagawa ng aking nobyo at ng kanyang mga kasama. Para mo ng awa. Pakinggan mo kami. Patawarin mo na sila. Ituro mo kung anong dapat naming gawin para itama ang aming kamalian. Kinuha mo na si Lino. Kinuha mo na ang aming kaibigan. Hindi na namin siya maibabalik. Pero
Ituro mo sa amin paano ito itatama. Lumayo na ang mga insekto. Umalis na sila. Pero naririto pa rin ang diwata. Hindi na namin siya nakikita. Tapos na ba, mga Beng? Hindi na sila aatake? Diwata ng gubat. Bakit hindi ka na nila nakikita? Tapos na ba ang parusa? Pinatatawad mo na ba sila? Narinig ko ang paghingi nila ng tawad. Salamat. Mga Beng, Bakit kayo nagpapasalamat? Narinig ng diwata ang inyong pakiusap. Sabihin mo sa mga binata, ipinakita ko ang sakit ng paglapastangan nila sa gubat na aming tahanan. Paggising nila, ang lahat ay babalik sa dati. Lahat ay babalik sa dati. Babalik sa dati? Bibigyan ko sila ng pagkakataong itama ang lahat. Salamat, diwata ng gubat. Igalang niyo ang kalikasan at igagalang kayo nito. Paalam. Paalam, tanda. paalam. Paalam, diwata ng gubat. Paalam, Tommy, paalam. gising. Gumising ka. Sinong? Tanghali na. Ikaw na lang naiwan dito sa tent. Kakain na tayo. Nakapagluto na ako. Buhay ka, Lino? Tamang sinabi ng diwata. Mababalik sa dating lahat. Ano bang sinasabi mo dyan? Talagang buhay ako. Nakapagluto na nga ako ng tanghalian eh. Pagkakain natin, maliligo ulit tayo sa sapa at talon. Lino, buhay ka! Buhay ka! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo ako niyayakap? Igagalang natin ang sapa, ang talon, ang paligid ng resort na ito. Birhen ang gubat na ito. Gusto ng diwata na manatili itong malinis at walang dapat masira o madumihan sa lugar na ito. Ha? Sinong diwata? Ang nakatira sa lugar na ito. Siya ang reyna ng lugar na ito. At dahil sa ibinigay niyang pagkakataong itama ang kamalian ko, natin, magiging maingat na tayo. Hindi na ako iihi sa sapa. Hindi na ako susuka sa sapa. O kung kahit saang lugar dito. Pagkatapos ng bakasyon natin dito, iwan natin itong malinis. Payapa. Katulad ng kung paano natin ito inabutan. Ano? Ang mahalaga, Lino, buhay ka. Buhay tayong lahat. Salamat, diwata. Salamat sa pagkakataong itama ang aming nagawang pagkakamali. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong itama ang nagawang kamalian. Kaya't maging maingat sa bawat desisyong isa sa katuparan. Mahalin ang kalikasan dahil kapag ito ang gumanti sa pang-aabuso ng tao, delubyo ang ibubunga nito. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kamamalaghan na ating pinamagatang ang babae sa gubat. Sa isa na namang
gabi ng lagi.